Magandang araw na naman po muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay magmamodify po ako ng rectifier diode ng battery charger. So yung battery charger po ay nasira. Baka nabaliktad po ng mga kasamahan ko to sa pag connect po ng negative at saka positive connection sa battery. So sumabog po yung negative diode, kaya kailangan po siyang lagyan ng diode na panibago. So ito po yung ipinalit ko po na modify ay diode po na square type. So kasama na po dyan yung line 1, line 2 AC power supply at saka negative and positive output battery DC power supply. So ito po, nakakasana po siya. So ayan naman po yung rewire dito sa loob. So ito confirm ko lang po itong alternating current power supply. So ito po siya, yung isang diode. Ito naman po yung isang diode, itong isang diode na AC power. At ito naman po yung isang diode, yung pang-tatlo na AC power din. So itong may red po na to, tsaka black, ito po yung negative and positive direct current power supply po, yung output niya. So papuntang battery po. Ito po siya. At ito hindi na po siya red, pero tatandaan ko na lang po. So ang gagawin ko po nito ay parallel type po na connection. So kailangan ko po siyang i-confirm para sure na sure yung line 1, line 2 ng alternating current at saka yung positive and negative power supply output papuntang battery. So gagawin ko po dito ay yung pag-check po ng line 1, line 2 ng alternating current po. Napakalaga po to na hindi po magkabalik, na hindi po magkasalubong yung supply na yung alternating current. So ito po, ito po yung pinagsama-sama ko na po to. Tatlong diode na to, isa, dalawa, tatlo. Mayroon pong line 1, line 2, line 1, line 2. Ito naman po yung line 1 na isa, line 2. Lahat po ng line 1 ay pinagsama-sama ko. Ito po siya. Lahat ng line 2 ay pinagsama-sama ko. Ito po siya. Lahat po ng positive battery voltage, direct current, pinagsama-sama ko na po. Ito sila. At yung negative voltage naman po ng direct current, ito po siya yung output. So ito po siya mangyayari from alternating current, lalabas po siya ng direct current. Ganyan po mangyayari sa diode na to, kasi rectifier diode po to ng charger, battery charger. So kasi sumabog po yung battery charger na yon na kailangan pong palitan. So actually po hindi ko na po tinanggal yung negative diode na nakalagay dito. So direct na po ako naglagay dito ng square diode kasi mayroon po kaming spare. So kasama na po yung negative at saka positive sa square diode po ng mga to. So
Ganito na po yung ginawa ko. Pero yung positive power naman po ay hindi po siya nasira. Yan. Confirm lang po natin. So, yun po, makapalo yung tester. Yan. So, ito po dapat, pag inano ko po to, dapat wala pong palo to. Yan o, hindi pumapalo yung tester. Yan. Ay, hindi po yan. Ito po, ito siya. Ito siya. Yan. Ganyan po. Wala po siyang palo. Dapat hindi po papalo yan. Kabilaan po. Yan. So yan po yung pinaka-importante dyan, yung paghanap po ng alternating current terminal po ng rectifier diode. Kailangan po alam po natin wala pong palo. Kabilaan po dapat wala siyang palo. So pinagsama-sama ko na po para hindi na po tayo maguluhan. Pag dito naman po sa output, yung output po yan po yung direct current terminal. Dalawa po yan, positive at saka negative. So ito po sila. Kabilaan po dapat yan walang papalo. Pag binaliktad ko po dapat mayroon po siyang palo. Ayan o, nakita nyo po, pumapalo po sa tester. Yan. So hindi ko na po inisa-isa kasi tinisting ko na po yan kanina. So pinakita ko lang po para sa yung gustong matuto kung paano po magano nito. So magkakaroon po ng idea. Yan. So ito na po yung line 1. Line 2, yun na po yung ikakasa ko doon sa charger, battery charger. At ito naman yung negative power, positive power, negative power po ng connection po ng papuntang battery. Para pag nag-charge po, tuloy-tuloy po to sa battery. Ito dalawa na to. Ito yung supply, alternating current. Tara po, salpak po natin doon. So ito po, since nasilik na po natin yung mga tamang linya po ng terminals. So ikakasa ko na po to. Sasalpak ko na siya. Para matesting muna. Ito yung line 1, line 1, line 2. So dito po siya. So ito po yung output. So ito na po yung minodify ko na nagpalit po ako ng square diode, pero minabuti ko pong pininding muna po yun dahil may nakita po akong ibang problema. So yung problema po ay cable, may putol po sa loob na nakatago. Ito po. So kung magkaroon man po ng problema ulit ay ito na po yung itutuloy kong trabaho na square diode, or bibili po talaga ng original na diode nito, itong bilog. So mabuti naman po at nakita ko yung problema dito sa nakatago na to sa loob. Mayroon po kasi grommet na hindi po natin makikita. Katulad po nito, itong grommet na to. Ito. So doon po yung sa loob po yung putol. Yan. So hindi ko na po ipapakita yung pag finishing nito dahil haba na po yung video. At
kung sakaling magkaroon po ng problema ulit sa hindi siya kakarga. Pero ngayon po ay kumakarga naman, kaya hindi ko na po muna itutuloy itong square diode na to. So ito na lang, main cable na lang po ang negative cable ang ni-repair ko. At gumana naman po. Ayan, nag-charge na po. At ito po. Ayan. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.